Ang iba naman, pagsubok. Dahil po sa digmaan na ginagawa po ng Amerika at ng Israel, ang lahat ng panig ng mundo, apektado po ang ekonomiya. At ang sabi po ng banal na kasulatan ay yan ay mangyayari na ang sabi sa Matthew 24, ang bansa magigera sa kapwa-bansa. Ang kaharian ay maglalaban sa kapwa-kaharian. At ang sabi sa Matthew 24, dahil diyan, ang sabi po doon, magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon ng, ang sabi po doon, chaos o tinatawag na taggutom. So namasdan po natin ang mga taon 2023, 2019, 2023, yung pandemya, ngayong giyera, tapos mga lindol, sunog sa Amerika, kung saan-saan. At yung iba napuprosin pa sa yelo. At ngayon naman ay giyera. At sa pamamagitan ng digmaang ito, maaaring magdulot ito ng tinatawag na tanggutom o tanghirap. Ang gasolina ng crudo po ngayon ay 100 yata. Ang gasolina ay nasa 84, ay 90 na. Kaya maggasolinhan, mas ginto ang... Kaya kung mayroong mahal na lugar, hindi po yung fast food. Ang mahal na lugar ngayon, gasoline station. So sa pamamagitan ng ganitong nangyayari, maaaring mag-cause ng gutom. Kasi ngayon, pinaandar ang buong mundo, ang sistema ng buong mundo ay tumatakbo sa pamamagitan ng enerhiya. Pag walang enerhiya, ibig sabihin wala pong gamit sa transportasyon. Dispangilado ang lahat ng tao, transaksyon ng tao. Bilang barrel ko, pwedeng mag-cause ng brownout. Kasi ang barrel ko, gumagamit din po sila ng crudo, ng langis. So ang nuclear na pamamaraan ng enerhiya, nangangailangan po siya ng langis. At kung mangyari pa yung banta ng Presidente ng Amerika na kapag hindi tumigil ang Iran sa kanilang ginagawang nuclear weapons, pasasabukin nila yung pinaka-sentro ng pinagkukunan ng langis ng Iran. Pag nangyari po yun, mawawalan po ng supply na langis ang buong mundo. Kaya nung piniit ng Iran po yung daanan ng mga langis na nangagaling sa iba-ibang lugar, talagang apektado po lahat. Ngayon, makikita po ninyo, sabi po ng Mateo 24, ang tao dadanas ng mga iba't ibang pagsubok. At alam niyo, sabi nga ng Bible, kung hindi daw patatagalin yan, ay halos walang maliligtas. Darating pa yung paglitaw ng Antikristo. At kung dumating po yan, at ang buhay natin ay hindi maayos, hindi tayo makakatagal. At kanina po, even sa akin bilang pastor, nakakaranas ko ng, hindi naman kami Superman, tao din kami. Mas kailangan na namin ng prayer support dahil kami po yung nasa front ng digmaang spiritual. Pag kami nang hina, apektado ang katawan. Pag kami na ibupo sa pamamagitan ng mga tukso at pagsubok na gawa ng kaaway, maaaring maapektuhan ang iglesia. At pagka kami nadala sa tinatawag na panlalamig sa panalangin, naranasan nyo, nagdagidibuso naman nagbabasa, pero yung prayer life na exit, hindi ganun kainit katulad ng dati. Alam po niyo yung simbang ito, nung ito'y restore, ito'y 5 na lang, ito'y naipundasyon sa panalangin. Naalala ko po, na nagpe-pray kami, lagi po ako sa prayer mountain, sa isang linggo, 3 beses. Doon po ako nagbababad ng panalangin. So, ibig sabihin, itong church na ito, nung i-restore ito, nag-commit po kami sa panalangin, nag-commit po ako sa Panginoon, kasama ko minsan si Pastor Erwin, para magpunta ng prayer mountain, para ipanalangin ng church, para sa restoration. So, ito po ay naibalik ang dahilan
yung pagbababad sa panalangin sa bundok, sa prayer mountain. At kanina, nung umakyat ako sa bundok, para kumuha ko ng herbal, ng sampung, para gawin kong bago. Nung ako umakyat, habang pakyat pala, may rin-remind sa Lord, di pa ako nag-devotion, di pa ako nagbasa ng Bible. Sinula ko muna yung mga dapat unahin, pero hindi na ako na po yung devotion. So, umakyat ko doon. Pag akit ko doon, pakyat pa lang ako, may rin-remind sa akin, ang Holy Spirit sa akin, sabi niya, yung prayer mountain. So, inino ko lang, parang nasa isip ko lang, sige lang, pitas ko ng tawag ng 10. Opo, magpipray pala pag dito sa mundo, magpipray. And then, pagkapitas ko, hawak-hawak ko sa kalimbaw, kaya ulit po, pababa na ako. Nung pababa na ako, nire-remind prayer. So, pagdating doon sa paliko, tigil ko ako, ako'y nanalangin. Pagbaba ko, gano'n lang, pagbaba ko, tapos kung kami ng lahat, winom ng kunting 10 tea, punta sa lamesa ng devotion. At nakita ko po yung devotion. Diyan, sabi po din si Lord, pagkatapos niyang mag-ministry, pagkatapos niyang magpagaling ng mga may sakit, pagkatapos niyang magawa ng mga himala, makipag-usap sa mga tao, ang ginagawa po niya, hindi po siya nagpahinga. Pumupunta po siya sa lugar na kung saan tinatawag pong ilang. Tingnan po niyo sa mga Bible po ninyo. Basahin po natin sa mga Bible natin. Sabi po diyan, si Jesus, sabi po dito sa Tagalog, si Lord, ngunit si Jesus naman, tapos na po ang lahat ngunit si Jesus naman ay pumunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Yung ilang na tinatawag po ay, kung wala po kayong pag-iisip na kung anong klase ng lugar yung ilang, ang ilang po ay, pag sinabing ilang, desert. Desierto, may mga maliliit lang na mga puno-puno, yun po ang ilang. Desierto, may mga punong mga liliit. Ibig sabihin, hindi po siya kaaya-aya puntahan. Ilang. And then, dito sa New Living Translation, ang pagkabanggit po dito, but Jesus often withdrew to the wilderness for prayer. Ang sadya talaga ni Lord doon sa wilderness o ilang ay para manalangin. At yung lugar na yon, hindi po siya komportableng lugar. Hindi siya komportable. Sa NIV version, ang pagkabanggit po dito, sabi dito, but Jesus often withdrew to the lonely places and pray. So ang nakalagay po, malungkot talaga. Kaya pala ang mga tao ayaw sa prayer kasi ang prayer malungkot. Pero kung titingnan natin, si Jesus nagbigay ng halimbawa yung kanyang lifestyle dito sa lupa. Ginawa, magiging example ng lahat ng susunod sa kanya kung paano maging victorious sa buhay. At naalala ko, na-restore ko yung aking damdamin na kailangan mo patal talaga. Kasi babad lang. Sa bahay lang kasi, pag sa bahay ka lang, nalunod ka na sa sistema ng yung routine ng yung buhay. Ikot dito, ganyan. Bahay, kain, tulog. Punta ko saan. Yan lang. Kung saan manalangin, pray. Nagdidibuso naman. Kung sa lamisa, kung saan ka nagdidibuso. Yun na lang. So makikita natin, nakaka-umay kang tingnan. Wala na bang, di mo na mapil yung anointing, yung marinig ang dinig ng Panginoon, yung mangusap ang Holy Spirit, wala na. Yung pag mag-minister ka ng magpere sa may sakit, wala na. Yun pong hinahanap ko eh. So ako nung napapanahon na yun, ako'y binata pa, mga edad ko mga 30, ako'y babad sa panalangin, sa pag-ayuno at pananalangin. At pag hindi ko makuha ang mga bagay sa panalangin sa baba, umaakit ko ako ng bundok. At ako'y nananalangin. Minsan nga, hindi lang dito, sinasama ko sila sa bundok para manalangin. Aakyat, magpapakapawis, magpapakahirap umakyat sa matarik na bundok para lang manalangin at magdeklara ng mga bagay na maganda. Kasi po yun ang natutunan ko sa Panginoon, na kung saan bumaba at nalimutan at hindi naging practice dahil nag-isip po sa baba. Pero yung palang sikreto ng pagtatagumpay, kung mayroon mang nadaan ng mga pagsubok, remember, si Jesus Christ bago nag-ministry, siya po ay pumunta sa wilderness, sa ilang, at siya nag-fasting ng 40 days and 40 nights para lang maging matagumpay ang kanyang pag-ministry. At hindi lang yun, ang siya po ay laging, yun ang ginagawa niya, yun ang ministry ng Panginoon. Laging pagka
may ginawa siya, laging pumupunta siya sa lugar ng prayer. Naalala niyo ang Panginoon, pagkatapos yung magpagaling, di ba? Pagkatapos yung gumawa ng mga himala, nagpakain ng libo-libo, at pagkatapos, pinayaw ng mga alagad, dumamig sa dagat, ay sa dagat na patay. Hindi po siya sumama. Ang ginawa ng Panginoon, umakyat siya sa bundok at siya'y nanalangin. At tingnan nyo, nung sumunod siya sa mga alagad, hindi na po siya sumakay ng bangka. Naglalakad na siya sa... Napansin ko, pagka ang tao na susunod sa Panginoon ay bababad talaga sa panalangin. Naalala ko kanina, habang nagdidibuson ako, habang nagdidibuson ako, mayroon din nagsisermon sa akin, yung second to the Holy Spirit. Maganda naman ang sermon niya, kaya lang parang nanidistract yung tinig ni Lord sa mula sa salita niya, tapos yung tinig ng second to the Holy Spirit. Kaya sabi ko, paulit-ulit katama na muna. Nakikinig ako sa Panginoon, hindi ko man masabi sa Kanya. Then, naalala ko na, yung palang prayer, yun ang sekreto para maging victorious, yun ang pinakamatinding weapon. Kaya para sinabi ni Lord doon sa Matthew na, nasa ng 2-3 na nagtitipon sa prayer, nandun siya. Nandun po yung kapangyarihan. And then, makita ko po na kanina, lumabas na lahat ng talata, lahat ng account ni Lord ng yun, lumakat siya sa dagat, sa tubig. Galing sa prayer yun, sa bundok. Galing sa bundok. O galing talaga ni Lord yun, umakit ang bundok. Bago po siya ipapos sa krus, akit sa bundok ng Gethsemane. Tinulungan pa nga siya ng kanyang mga alagad eh. Meron pang andayin na siya umakit sa bundok, nagsama po siya ng 3 para i-witness siya. At doon sa bundok na yun, na kung tawagan yung bundok ng Transfiguration, dahil doon nagbago ang kanyang anyo, at mayroong lumitaw na 2 tao na lingkod ng Diyos ng pangalan ay Moses at Elias. At nag-uusap sila. At nasaksiyan po ng 3. At mayroong tinig na nagsalita sa ulap na sinasabi, siya ang aking minamalaanap na lubos kong kinaluludan. So yung 3, witness po sila doon sa bundok ng Transfiguration at ang lugar po yun, lugar ng panalangin. Alam po ninyo, si Jesus Christ umakyat sa langit, nandun po sa bundok ng mga Olivo, kung saan doon lang isa na nanalangin. So si Jesus, ang kanyang lifestyle, nung nandito sa lupa, ang kanyang prayer life ang pwedeng gawing modelo kung sino mang gustong sumunod sa kanya. Nung makita ito ng South Korea, nung makakilala ang mga tao sa South Korea, at isa sa kanilang natutunan yung manalangin sa bundok. Kaya yung mga bundok sa South Korea, ginagawa po nilang bundok ng panalangin. I still remember na sinasabi nga ni Pastor Ariel Pascual na nga may bishop ng church ng The Good Shepherd. Nung bata pa siyang pupunta sa Korea, sabi niya, grabe ko, nakakachayos doon. Sabi niya, biro mo, maakit sila putok, nag-iyelo, nagpapandong lang ng plastic. Naka-jacket lang. Sabi niya, ano mayroon? Mananalangin lang yun. Maakit ng bundok nag-iyelo, panahon ng winter, nag-iyelo, tapos nagpapandong lang ng plastic. Tatalo na, nagpipray na. Pwede naman mag-pray sa bahay, pwede mag-pray sa kwarto, dahil sinasabi ng salita ng Diyos. Pero, gusto mo talagang gayahin ang Panginoon maging victory, sabi niya, talagang practicing pala talaga yung lumaalis ka sa bahay. Kasi sa bahay, isolated ka dyan eh. O magpipray ka, mag-ilibusyon ka, nandiyan yung magbubunga nga sa'yo eh. Hindi ka makakapag-concentrate. Buti na lang, kaya nga akala ko ba, aking kasabunong nagbubunga ng sambu? Oo. Kung sabi tapo ako doon. Hindi aksidente yun. Para lamang i-remind ako ng Panginoon. Totoo talaga dyan. May message ako para sa Matthew 24. Pero, binilig ako ni Lord dito sa dapat gawin natin. Alam ko, ang bawat isa sa atin ngayon, nakakaramdam dahil ang tinatawag na spiritual wickedness. O nangihina ang ating spiritual. Tanungin nyo ang sarili nyo. Prayerful ba tayo? Yung devotion, tinatapangan tayo. Ginagawa na lang natin parang ritual na lang, magbasa na lang kasi kailangan. Yung joy, ang tanong, nandun ko ba yung joy? Yung manalangin, yung pati ng prayer meeting, wala ng joy. Masaya pa ba tayo dyan? O nagiging parang obligasyon na lang sa tingin? Ang pagpupuri sa Panginoon, pag malamig na, ano na tayo? Katulad na tayo ng nasa aklat ng pahayag na lukewarm living. Ang ibig sabihin ng lukewarm living, hindi mainit, hindi malamig, malahini ka. Pero ang sabi ng Bible, isusuka.
Dahil hindi ka mainit, hindi ka malamig, sabi, isusuka kita. So, ibig sabihin, walang manahingang buhay, mananampalataya ng lagad. So, kailangan talaga palang, kung gusto natin maging mainit palagi, mayroon tayong pwedeng gawin na kailangan natin gumawa ng aksyon. Pagka matindi ang ating nararanasan at nananamig tayo, ang takbo pala talaga natin sa bundok ng panalangin. Akyat sa bundok. Kaya nakakatawa, mayroon pa tayong bundok na maakyat. Dito, may bundok dito eh. Pwede kang pumunta dyan, maglinis ka ng lugar doon, at doon ka. Doon ka, kasi malungkot na lugar yun. Doon ka talaga pagpapalayan ng Panginoon, mga makakaitig. Kaya mo si Jesus, lagi siyang pumunta sa malungkot na lugar. Sabi malungkot ng lugar. Ayaw naman natin nun. Ang gusto natin masaya. Kung saan may Jollibee, masaya doon, may kainan doon. Pag-fasting, kung tayo dyan, malungkot, gutom. Pero hindi natin alam, nandun pala ang sekreto. Yung pala ang tamang susi para tayo magtagumpay. Kaya minsan sabihin ako ng asawa ko, ano ka na? Prayerless ka na. Siyempre, pag sinabi kang prayerless, mag-ano ka? Bakit ikaw? Nasabot ka rin. Diba? Magre-react kasi ganun talaga pag may sugat ka na, tinamaan ka, prayerless ka na nga, hindi ka na nga, kulang ka na sa panalangin, nasabihan ka pa ng ganun, parang nasisisi ka pa. May sugat ka, kaya ang sugat, di ba, pag sugat na yan, at kinalaw ko ng daliri, ano ang pakiramdam? Masakit. Lagyan mo pa ng alcohol, o lagyan mo ng bubog, yung mga salitang matatalas, parang bubog yan eh. Wala na, hindi naman nanalangin. Alam mo kung sino magaling manalangin. Yun na, mangyayari. Wala na, bagsak na. See? So marami mga kapatid, si Jesus is the only model na ginaya ng mga alagad. O sa panahon ni Apostol Pablo, walang bundok sa kanilang lugar. Sa tabing ilog, kung saan nandoon, may aapos na ilog, nandun ang mga alagad at nagtitipon at nananalangin. Sa tabing ilog, even yung mga Israelita nung panahon ng pagkabihag, wala silang lugar na pwedeng pagpuntahan, hindi sa sinabuga. Nandun sila sa mga tabi-tabi, mga ilog-ilog, kung sila ay makipagtakbo sa Panginoon sa panalangin. So, yun po yung tinatawag natin na prayer fund. So, yung susi para sa pagtatagumpay, wala iba. Tino nyo, mag-anniversary po tayo. Masasabi na natin, victory ang ating anniversary. So, balik po tayo sa prayer. Mag-anniversary po tayo. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Sa kamising, hindi pa natin nagagawa yung buo. Dapat ngayong week na ito, maayos na po natin lahat yan. Maghanda. So, ang taking dahilan, pag mayroon po tayong dinadanas ng mga ang kailangan natin bubukan sa prayer talaga. May panahon talaga tayo sa panalangin. Kaya ngayon, balik sa Ako walang problema sa lugar na malungkot. Dami ng lugar na malungkot na pupuntahan. Makit lang ako sa taas ng mawalihan. Namin, malungkot na doon. Bubuan na doon. Bakit malungkot? Ako lang ang nandoon sa kayong Panginoon. Punta sa lugar. Minsan, nung isang araw na ako'y nag-drive, dinala na ako ng sarili ko, napunta na ako ng Ilaya River. Pagdating ng Ilaya River, punta ko na dito. Tapos papunta ko dun sa Batuan. Nag-video ako. Ang purpose ko lang, kailangan ko manalangin doon. Pinapaalala sa akin ng Panginoon, yung commitment sa prayer ay napakahalaga. Gusto ko natin magtagumpay yung panggawin natin. Marami tayong experiences, sinasalakay tayo ng kalaban, sinasalakay ng Diablo ang ating pamilya natin, walang covering ng prayer, sinasalakay ang ating kabuhayan. Pag hindi tayo babad sa panalangin, di ba may kanta tayo, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita.
tingnan po ninyo kung gaano kagaling ng Panginoon na abutin yung aking pangangailangan. Kasi hindi epektibo sa akin yung seeking to the Holy Spirit eh. Sa tingin ko parang pinipersikit niya ako eh. So si Lord mismo talaga dapat mag-confirm. So kaya nang pag-akin ko ng bundok, wala akong devotion, naalala ko, na-remind ako doon sa pag-akit-akit ng bundok para doon dumulog sa Panginoon manalangin at doon mag-refresh. Noong time pa lang na wala pang ang tawag din, yung signal ng internet, wala pang internet sa bahay, wala pang landline na internet, di ba? So, data lang, nakapagtayo ako ng doon sa taas niya ng stairway ng kubo, lona. So nagkaroon ako doon ng mga maraming membro ng maahon para mag-signal. Ang purpose pa lang talaga noon, dati doon, lugar pa na lang ina. Kaso lang natuklasan may signal. So kaya, lagi ako nandoon. Sumatotal, yung aking lugar na malungkot na puntahan lagi sa panalangin, hindi na naging malungkot, naging maingay na. Sunod-sunod na yung mga tao. Ang masama doon, dadala pa ng basura doon nagtatampak. Kaya ako pa naglilinis at nagsusunog ng basura dati. Noong wala pang internet, masaya dahil pag nandun ako, nauuna ako, nakakapanalangin ako lalo pag madaling araw. Minsan nga, nang nag-uusap-usap pa lang kami ni Jen ng hi, hello, doon yun eh. At doon din kami nanalangin, doon din kami nanalangin. Sabi niya, ano kaya? I-text ko na kaya? Text pa lang ha. Ay chat. Doon ako nagsimulan, pagka ko ito sumagot, minessage ko, hi. Sabi niya, hi din. Doon yun, sa lugar na yun kung saan ako nananalangin. Doon na simulan na develop, sabi niya, kita tayo. Sige. Saan? Sa McDonald's. Doon lahat yun. Doon ako nakapakinig ng mga ganong bagay. Kaya doon nagsimula. Mga kapatid, napakahalaga pala talaga. Isang encouragement, lalo yung mga kabataan na malakas pa kayo. Kung kayo adventurous, gawin yung adventure ng prayer. Sundan natin ang Panginoon. Even yung mga babae, mga alagad ng Panginoon muling araw, sa panahon ni Jesus Christ, makikita nyo sila. Sila ay nananalangin sa mga lugar na kung saan malayo sa kanilang bahay. Yung devotion sa bahay talaga, dahil kailangan mo magbasa. Pero gusto mo mag-pray, lumayo ka talaga. Mayroong prayer sa bahay, dahil may devotion dyan, pero gusto mo talagang magkapagkatulad ng Panginoon. Tingnan nyo, si Lord dito, nag-ministry. After ng ministeryo, after na maglingkod, magpagaling, gumawa ng mga miracles, magpagaling ng mga may sakit, mangaral sa mga tao, magpakain sa mga tao, ang ginagawa po niya, hindi niya po kinakalimutan. Kaya ito mga ganito mga kapatid pagkatapos nating, gawain, pagkatapos ng gawain, tagumpay, napagod tayo, mag-rest tayo sa presence ni Lord. Ang una pa lang dapat action ay pumunta sa presence ni Lord at magpasalamat at manalangin. Kasi pag tayo trabaho lang ng trabaho sa gawain ng Panginoon o saan mong bagay at stress tayo, mailulugmok tayo. Si Jesus, pagkatapos po niyang gumawa ng mga bagay-bagay, ang ginagawa po niya, aakyat po siya sa bundok upang manalangin. So, ang prayer, ang prayer, ang pinakamabisang sandata na pwede natin iharap sa kaaway. Prayer is the only key, ang tanging susi para magawa natin. So kung tayo pupunta ng bundok, tayo yung mananalangin, nasa sayo, maluluhod ka o nakataas ang kamay mo. Napakalaga po siya. Doon natin kausapin ang Panginoon. Sa ibang salin, ang sinasabi po diyan, sino pupunta sa tinatawag na solitary place o yung malungkot na lugar, lonely place. Doon tayo mag-talk sa Panginoon. So, ang lugar natin ay maraming mga lugar na pwedeng paglagyan ng ating panalangin. Ano sa experience po ninyo pag sa bahay na kayo nananalangin? Anong feelings?
kung ano naman ang feelings, kung tayo lalabas, at pupunta sa isang lugar na walang istorbo sa atin, at upang tayo manalangin. Yan po ay modelo ng ating Panginoon na pwede natin gawin pagdating sa pagharap, pagdating sa pagkikipag-kausap sa ating Diyos sa buhay. Mas masarap palang manalangin na ikaw lang, o pwedeng may kasama ka, depende sa purpose. Naunawan niyo mga kapatid, depende sa purpose ng iyong punta. Ang punta ko sa mundo kanina, para nabukuha ng herbal. Pero, inayos ng Panginoon. Kaya magandang pag pupunta sa malungkot na lugar, yun po yung magandang kasiyahan. Kaya po yung mga kumpleto pa, yung mga maayos pa ang pangangatawan, at gusto natin magpalayo ng Panginoon, mag-invest po tayo sa sakripisyo ng prayer sapagkat doon po mag-isimula ang lahat. Diba? Meron tayo alala ko po yung kaibigan ko si Jun Aguirre. Nung na-detect po siya, meron po siyang leukemia, at siya po ay diniklarang mamamatay na ng doktor. Siya po ay dumulog sa Diyos, umalis po siya sa Cavite, pumunta po siya sa Inigal, doon sa PMC Inigal, at siya po ay nag-fasting po sa doon ng 21 days. Hiniling niya sa Panginoon, nadagdagan ang kanyang buhay, siya magkaroon ng sariling pamilya, nadagdagan ang kanyang buhay, at makapaglingkod. Makapaglingkod pa siya. Sa kanyang panalangin doon sa bundok, wala po nakikialam sa kanya doon. Mag-isa lang siya doon. Pagkatapos po ng 21 days, na kanyang nag-break po siya, upuhin sa Cavite. Nagpa-doktor po siya, tinignan siya ng doktor, ang laking gulat ng doktor, negatibo po siya sa leukemia. Negatibo po siya sa leukemia. Nagtaka ang doktor, sabi na yung tinaningan niya, na malala na ang sakit sa leukemia, cancer sa dugo. Nung tinignan niya ngayon, walang leukemia. Normal na. Binigyan siya ni Lord ng 15 days, 15 years na dagdag, parang si Hezekiah. Nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng isang anak. Pagkatapos pagdating ng mahigit 15 days, paalam siya sa akin sa meeting ng PMC, lampas na yung 15 years. Tapik, may tumapik sa likod ko, paglingon ko, si Pastor Jun Aguirre. Sabi sa akin, paano partner? Wala ako sa'yo. Hindi ko naman halos naintindihan ng ibig sabihin niya kung anong mauna. Ay, akala ko uuwi na. Yung pala, ang sinasabi niya sa akin, mauna na siya mag-buhay sa piling ng Lord. Tapos na yung aking hiniling. Expired na ako. So, uwi na ako sa Diyos. Kaya, nasa ospital, alam niyo mamamatay na siya, nagpa-discharge na po siya, linggo. Dali niyo ako sa charge sa linggo kasi mag-preach ako. After nun, maglipas ng ilang araw, kinuha na siya ng Panginoon. So nakikita niyo yung, kung meron man tayong mga suliranin sa buhay, walang iba kundi yung magbabad talaga tayo sa presence ni Lord. At yung pagbabad sa presence ni yung sa salita niya, yung devotion, at siyempre po yung prayer, yung pag-iipag-usap sa Panginoon. Kaya ba yun dyan? Meron na kayong mga inaakit at mga lugar dyan na mundo. Huwag lang natin siya akitin na gano'n. Ituring natin siya katulad ng ginawa ng Panginoon. Pagod ka physically, huwag ka lang magpahinga. Pumunta ka talaga sa panalangin. Yung, anong tawag doon? Yung, naalala ko tuloy pagka sa bayan dati, sa gawain, araw-araw kasi Bible study. Araw-araw tawag na harap namin. Halos pong maliti na nalugalugad ng Bible study. Tawag ng street evangelism. Yung street evangelism po namin ay bawat iskanita, pinapasok po talaga namin yan. Nakakarap namin yung mga lahat yan, pati yung likod ng baliti na yan na mahirap pasukin ng araw, napapasok po namin yan. Mamimihilang po kami ng trucks. Pagpagod, araw-araw, pagdating po ng
pagdating ko ng Biyernes o Sabado, akit na po ko ng prayer mountain. Siyempre, wala namang hinihintay sa baba, walang naiwanan, kaya okay lang na iwanan. Akit sa prayer mountain, fasting, mag-pray. O kaya, kung hindi mag-fasting, mag-pray lang. O kaya, magpagod lang, matutulog lang doon, magbabayad lang po ko ng 30 pesos sa overnight. Matutulog lang ako doon. Kasi walang katao-tao halos eh. So tulog lang, kahit saan ka nang biga, okay na. Pagkatapos mo noon, marirefresh mo tayo. Nare-refresh ko ako, pagbalik ko, okay na. Alala ko po dito, sa prayer mountain, nag-fast po ako ng 7 days. Best lang kung pinagpa-fasting ko po noon. Pagbaba ko ng 7 days, fasting ko ng 7 days, pagdating ko ng ilang araw, ang hinang-hina ko, grabe. Pagdating ko ng 4 days, nagulat ako, malakas ako. Akyat panawa ko dun sa hangganan sa prayer mountain, papunta ng South Pole. Pang-5 araw, pang-6 na araw, umuwi po ako sa bayan. Nagbisikleta po ako papunta rito. Dahil pang-7 araw, pang-6 na araw na rito ako, pinaganda ko sininang ng aking libre. Kasi pang-7 araw, mayroon akong baptismo na iisang kaluluwa. Alam niyo kung sino yung baptismo ko, doon mismo sa lago na yun. Yung tinatalong-talong na doon. Ang binautismo ko si Gary Raimi. Yung time na yun. Kaya meron mga alaalang babalikan kung saan parang masayang. O hindi, mayroong babalikan. Kung tayo po ay nagnanasa, gumalaw ang Panginoon sa atin, balik po tayo sa ating prayer life. Babad sa panalangin. At para makababad sa prayer, ang modelo si Jesus. Huwag kang mag-stick sa lugar mo. Kasi kung dyan sa bahay mo hindi ka makapanalangin, saan ka umalis sa inyo? Umalis ka dyan. Hindi ko sinabi, umalis ka dyan, huwag ka nang bumalik. Huwag ka dyan, huwag kang mag-pray dyan. Yung pag sa kwarto mo pag-pray mo, nagpe-pray ka, wala. Kung nakabangon ka na, nakupo ka na, magaganyan ka, mananalangin ang kay Lord. Mamaya-maya, tumba, tulog. Wala, malis ka talaga dyan. Ang kagandahan pala pag pagod ka, stress ka, mas maganda palang maglakad ka, makit ka ng mundo, magsisirkulit ang lugo mo, magdating mo doon, okay na. Magkakaroon ka na ng prayer concern. Mayroon nang i-inject sa'yo si Lord. Naunahan niyo mga kapatid. Kaya, mag-practice po tayo ng lugar na kung saan nalala ko si brother ko nung malakas-lakas pa yan. Mananalangin, pupunta pa doon sa may ilog, doon lang siya, mananalangin siya. May dala-dala siya ng upuan. Nung malakas pa sa pananampalataya, pupunta ng ilog, nananalangin. Pero pag yun naman napalamig, laking problema talaga pala. Tingnan niyo ako. Message ko po ngayon dahil according to my personal experience, yung kasi epektibo, yung sarili karanasan, hindi ko pwede sabihin ng karanasan ng iba. May problema tayo sa school, may problema tayo sa hinaharap sa prayer lang ako katapat niyan. Yung ating personal relationship sa Lord, yung ating pagdulog sa Kanya sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng ating personal na prayer, sa lugar na kung saan ikaw lang at ang Panginoon. Kasi tinatawag na, hindi na si Jesus. Ugali niya umakit ng bundok. At para makita, nag-train po siya ng mga tao, isinama po niya. At doon sa bundok na yun, sa kanyang panalangin, ano sabi? Nagbago ang kanyang anyo. Sa prayer, mayroong mangyayaring transfiguration sa buhay natin, hindi natin alam. Siyempre, pag nag-pray ka doon, naalala niyo si Moses, nung lagi sa bundok, sa prayer, naalala niyo? Pagpapako niya, hindi na makatitig sa kanyang mga tao. Kasi sabi ng Bible, nagniningas, nagliliwanag ang kanyang mukha, hindi matitigan. Ang tawag doon, yung presence, yung liwanag ng Diyos. Na maliwanag pa dyan sa sikat, sabi, maliwanag pa sa, di ba nakakita na kayo ng liwanag na nakakasinaw? Na pagtingin mo, hindi ka makatingin. Ganun ang nangyari nung dumating si Moses pababa, nagniningning ang kanyang mukha. Kaya ang ginawa ni Moses para mga tao, nagtanong po siya para ang tao makalapit sa kanya.
So bakit din makikita natin, even si Moses, nung lagi siyang babad sa prayer, sa presensya ng Diyos, anong nangyari? Meron akong kilalang pastor na nabasa ko lang sa libro, na ginamit doon ng epektibo, wala lang, hindi siya nag-aaral ng Bible School, wala siyang proper na pinag-aralan kung saan para matuto magpastor. Wala po. Ang naging ano niya lang ay magbabad sa salita ng Diyos at sa presence ng Lord. Pero bumubuhay ng patay. Ang pangalan po niya si Smith Wigglesworth ng Amerika. So prayer. Ano man ang ating sitwasyon sa buhay? Hindi, may mga suliranin sa buhay. Kailangan daanin sa prayer. Pag mayroon tayong harap, tulad yan, mayroon tayong mga gawain, mayroon tayong anniversary, daanin po natin sa prayer. Tulad yan, mayroon kayong papasoking relasyon, daanin nyo talaga sa prayer yan. Lalo ko tuloy yung mga sa prayer content, may nakita ko magkasintahan doon, na pumunta doon. Grabe po ang panalangin, nakita ko. Yung babae talagang nakahawak sa tukod, yung bayabas. Kasama ko ang lalaki na sa tabi, nakahawak yung babae ko sa tukod. Ang iba ay nandun sa nananalangin. Ang hiniling, yung maging successful yung kanilang gagawin ko papakasal pang sasama. O yun, si Irene, papakasal. Yan, dalangin buwan sa prayer, paging magpaayos ang lahat. Babad sa Word of God, babad sa salita ng Diyos. Huwag natin pang lumayo doon, saan magtagumpay. Then, dito sa narating natin, itong panahon natin ngayon, napalapit po tayo sa end time. Pag hindi tayo bubad dito, hindi tayo bubad sa presyo. Kaya mo si Jesus nung haharap sa kamatayan, hindi tayo. Nung si Jesus haharap sa kamatayan, anong ginawa niya? Pumunta siya sa lugar ng Gethsemane. Na walang nakakaalam nun. Kasi nung uhulihin siya, hindi nga siya mahuli-huli. Kasi bakit? Hindi kasi alam yun ng iba. Ang nakakaalam lang nun yung mga alagad, sila lang talaga, yung 12, kung saan sila pupunta. Kaya nung hinuli si Lord, alam ni Judas yun eh. Kaya doon siya nahuli sa Gethsemane. Ano sabi ng Bible yung sa inyo doon? Sabi, dito lang muna kayo at mananalangin ako doon. Tapos, pagbalik niya na, tulog yung tumigil sila, pagbalik niya, naging tulog ang kaya nasabi niya, hindi pa niyo makikasabay sa akin kahit 1 hour lang ng prayer. Tulog pa rin ba kayo? Sabi niya gano'n. Di ba kayo makikisama sa akin kahit 1 oras na lang ng panalangin? May oras pa lang panalangin, kahit 1 oras. Ibig sabihin, si Lord, matagal talaga pala mag-prayer, no? Ano bang prayer ni Lord doon? Paulit-ulit na prayer niya. Ama, hanggat maaari, gusto ko sanang ilihim mo sa akin ang hirap na to, ang sarang ito. Ngunit, huwag ang kalooban mo, kundi ang kalooban mo. Hiniling din ni Jesus kasi nasa katawang tao, hiniling niya. Alam na, mahirap yun eh. At ang sabi nga doon, sa kanyang panalangin, sabi niya, yung pawis, grabe nagpawis po siya sa tindi ng agony, sa tindi ng intensity ng panalangin. Nakakita na ba kayo yung matinding panalangin? Nakakita ko niya sa prayer mountain. Yung pastor. Grabe, nakakapit doon sa yung upuang bato. Nakakapit doon, grabe iyak. Mayroon namang isang pastor na nagbabantay. Mamaya kung hindi nagbabantay niya. Tinitingnan niya, grabe. Nagkakita ko na binabantayan niya kasi nakita ko yung tao ginananalangin. Grabe ng kanyang sigaw. Ay ako rin may pangangailangan din ako. Kaya nung sumisigaw siya, sumisigaw na rin ako sa prayer doon sa lugar ko. Ako rin, Lord. Mayroon din ako ng pabigat na kailangan ng simbahan. Mahirap kong i-evangelize yung mga taong ito, Panginoon. Ang hirap palakuin. Kayo lang mong makakagawa nito. Grabe yung prayer, intensity. Pati ba naman prayer mountain? Pinasok na rin ng kaaway. Meron po, hindi ng panalangin, may lawag sa akin, Pastor, grabe yung tindi ng pangangailangan mo, Kita ko kanina, nagpipray ko, matindi yung pangangailangan mo. Diba, kinausap niya ako. Opo. Hanggang sa malaman niya kung saan ang lugar, hanggang sa inopera niya ako. Gusto mo, Pastor, tayo sa church?
feeding program tayo. Ano ka ng mga tao, ganyan-ganyan. Tapos magpapakain tayo. Siyempre, nasa prayer mountain, nadidig ko kaagad, hindi ito sa Diyos. Gagawin kami nitong hanap buhay. Di sabi ko, sige pastor, basta ka po, walang picture-picture, walang video. Ay, hindi pwede. Kaya nga may picture. Di ibig sabihin, may picture-picture lang ako, may videoan ako. Kasi pala siya may contact siya sa Korea na sumusuporta sa kanya. At nabalitaan ko, sa isang pagalang, 50,000, 100,000, o sa kanya pupunta, tapos magpipiling lang sa lugar nito, gastos na ng 5,000, mayroon na siyang income. Yung pera sa kanya mapupunta, yung church mo ginamit lang. Para magkaroon siya ng ganon, saan siya pupunta? Sa prayer mountain. Kasi doon na nanalangin yung mga tao may pangangailangan. Kaya gabi ko, pag iba ng prayer mountain, pinasok na rin ang demonyo. Lugar ng panalaginan yun, ha? So kaya mga kapatid, bakit? Posible ba yun? Eh si Jesus kasi di ba sa ilang? Prayer mountain yun. Sinundan ni Satanas, hindi? Sinundan! Ang sabi niya, kung tutong ikaw anak ng Diyos, sabi niya, hindi mo hayaan ang sarili mo magutom. Itong tinapay, itong patungtong, gawin mong tinapay para hindi ka magutom. Ano sabi ni Lord? Sumagot siya. Hindi lamang na tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. O di ba? Kaya hindi katagatang even yung sa bundok. Kaya yung akit ka sa bundok para ang sadyang manalangin, i-distracting ka ng kaaway. Sasabihin sa iyo, doon ka na lang sa kwarto mo, maglalakad ka po, magpapagod ka pa. Eh, ba't ka pupunta pa doon sa bundok? Magpapagod ka pa. Eh, parehas lang naman, kahit saan. Di ba sabi ng Bible? Kahit sa puno ng bayabas, o kahit saan dyan, kang ka na langit, meron naman. Ano ka sa purpose mo? Pwede mo sabihin, bakit si Lord? O, di alam na nasusulat. Si Lord nga, tinukso mo na dati, pero hindi ka nagtagumpay. Hindi ka rin magtagumpay sa akin ngayon. In Jesus' name. Yung purpose. Naiisip ko tuloy yung mga ganun na yun. Kaya mga kapatid, ang mensahe ngayon, lahat dali natin sa prayer. So, yung tinuturo ko po ay individual, kundi sa grupo. Individual na lifestyle. Pag pagod tayo, punta tayo sa lugar ng panalangin. Katulad ng dati ko, nung ako po ay nasa pababa sa Baliti, pag pagod, punta sa bundok. Kaya pag hinahanap po ako, pag wala po ako sa church, automatic po yun. O dito, pag umakit po ako dito sa base camp, hindi nyo alam kung saan ako pupunta pag mananalangin dito dati. Sino nakakaalam na dito, pag dito sa base camp, mayroon akong bundok dito ang inaakyat para manalangin. Alam po ba nyo dyan? Yung lugar dyan? Yung ginawang signalan dyan? Masukal po dati yan, umakit po ako dyan. Dito ako pumadaan. Dito sa may Conrado. Para makakit lang po doon sa may mga bayabas doon. Doon po ako nananalangin mag-isa. Sa panalangin. So, ang akin pong sinasabi ngayon ay practice. Gusto niyo natin maging anointed tayo tulad ng Panginoon. Balik po tayo sa ating prayer life. At ang prayer life ay marami pong concern. Marami po siyang kailangan gawin. Pwede ka mag-pray kahit saan. Pero kung titingnan natin si Lord, gusto nating mag-rest, gusto nating magpalakas, walang iba kundi ang si Lord na kasama natin. Ang sabi ng Biblia, pupunta tayo sa malungkot na lugar. Amen po ba? Naalala ko tuloy yung kaibigan ko, bishop na ngayon, kasi sa bayan, mga kaibigan, mga pastor, mga upgrade na, mga bishop na. Minsan nagpo-post, nasa Gethsemane, nasa Antipolo, sa may muso-muso, ang tawag doon, Touch of Glory. Ang sabi ni Pastor sa akin, Pastor, hindi na ma-enjoy ngayon sa Touch of Glory. Bakit? Bakit? Maingay na. Kasi ang katabi, wari, crusher, hindi ingay ng crusher. Wala na. Sabi na, kaya ngayon naghahanap na rin ako ng, ang ginagawa niya, nang sila mag-asawa, nagra-ride sila. Ano yung nagra-ride? Nagmumotor sila, naghanap sila ng mga
Inaalam nila sa mga lugar-lugar na mapupunta na kung saan nilang mga secret place na pwede silang makapag-pray. Pero kung mananalangin lang, mag-effort pa. Tingnan nyo mabuti. Mananalangin na lang sa Panginoon, mag-effort pa. Siyempre, hari na mga hari ang natagpuin. Saan? Saan lugar? Doon sa malubog na lugar. Doon ka natagpuin ng Panginoon. Kasi kung doon sa masaya, baka hindi mo natagpuin si Lord eh. Masaya ka na eh. Pero kung sa malubog na lugar, makakatagpo natin ang Panginoon. So, ang kailangan pala talaga ay secret place natin kung saan lonely place. Bakit malungkot? Eh, siyempre, lugar na kung saan walang ano. Sabi nga dito sa Bible, wilderness, ilang. Dito po may mga ilang dito. Alala ko tuloy yung nag-post diyan sa may ilog dyan. Tanghaling tapat, naghahanap ng masasakyang tricycle. Sabi niya, naku, sabi niya, ano ba to? Walang masakyan na tricycle. Sabi niya, yung lugar para ng disyerto. Diyan sa baba. Parang disyerto na rin baba na yan. Nag-iinit doon ng matindi at walang masakyan, walang masilungan, walang masakyan. Disyerto na. Sino po sa inyo gustong lumakas? Gusto niyo pong lumakas? Then, find your place para sa Panginoon. At ang modelo si Lord. Ngayon, nagsimba tayo ngayon. Marami tayong naranasan. Pag sa bahay, hindi po tayo hindi natin magawa ang panalangin, hindi lumabas po tayo. Maglakad-lakad, maghanap ng maakyat, maghanap ng lugar na kung saan, alam mo, na doon ay ikaw lang. Amen po mga kapatid. Naalala ko sa Silang Cavite, nung kami po ay nag-start ng gawain ni tatay doon, dalawa po kami. Lahat unbeliever, kamag-anak ko lahat unbeliever. Wala pong isa doon. Lahat bisyo, lahat na makikita mo. Then mga kapatid, tingnan po ninyo. Ang nagilo, pupunta kami sa, hindi kami makapunta doon sa mga silong-silong ng kape o mga lugar kasi pag pumasok ka doon, trespassing. Baka mabaril ka pa. Baka gawin ka pang pataba doon sa pinyahan. Baka maraming, doon sa Cavite, sa Silang. Ganun ka tinito. Kaya wala tayong ditong lugar. So ang ginagawa ko po, pupunta ng kalsada, doon sa kalsada, prayer walk, yung kalsada sa gilid. Nagawang naglalakad, nagkakalita ng isa. Kasi kalsada, mahaba yung halos walang tao. Pag may nasa lubong ka naman, titingnan ka kasi, salita ka ng salita eh. Ang prayer walk naman sa kalsada. At pag walang-wala talaga, CR talaga eh. Walang CR. Kaya minsan, iba-iba CR na. Ang tagal mo naman dyan. Hindi niya alam, nagpipray kami. Eh, pag ang pumasok doon sa CR, si tatay, gagawin niyang prayero. Pag akong pumasok, matagal. Si Kuya Nelson pa, tatlo lang kami mananampalatay ng time na noon. Nung makakina namin si Kuya Nelson, makakilala si Kuya Nelson. So tatlo kami. Pero nangyari, nang madagdagat kami ng si Kuya Rome, makonvert, makakilala sa Panginoon. Sa pagmamagitan din ng ganun. At pag wala na nga minsan eh, paunahan lang sa habang hilig sila, natutulog kasi isa lang yung lugar eh, alat yan eh. Kanya-kanyang paligyan. Parang ganito, malaking bahay, kanya-kanyang paligyan. Tapos doon sa taas, marami din, apindang eh. Sa baba, kanya-kanyang paligyan, huling din. Diyan kami nakahiga. And then, habang tulog sila, kami naman nagpipray. Minsan, siyempre ako, nakatuwad ako na nanalangin, para Muslim na nanalangin. Eh, minsan yung adik, hindi natutulog yung adik, di ba? Dumating madaling araw, gising na gising, nakita niya ako nakatuwad na nanalangin. Ang ginawa, sinipa ako dito sa kwet. Ganyan. Tuwang-tuwa pa siya. Nanalangin ako noon. At paglilingon ko siya, siyempre, babad sa prayer, ang sinasabi ko lang ay, sabi niya, lilingunin ko siya, dahil sinipa niya ako sa puwet. Masakit yun. Damay pa yung aking bayag. Ang sakit. Di ako makareact. Kaya lilingunin ko siya, babad sa prayer, nasabihin ko sa kanya, mabuborn again ka rin. Iiyak ka rin. Yun lang yung sinasabi ko sa kanya. Eh, kung hindi ako babad sa presence, walang
walang prayer, ano mangyayari sa kanya? Siyempre, sasagot ako ng hindi maganda. Ganon at ganon. Wala pa akong tatlong buwan na born again, nakakilala sa Panginoon. Kasi, linagay na ni Lord dito sa puso ng desire na pakinggan yung word of God na pinipreach tuwing Biyernes ng gabi. Papasok yun doon, nakasumberong waway, nakashort, tapos naninigarilyo doon sa gilid, sa suksok, umuusok yung gilid. Nakikinig siya ng salita ng Diyos. Mantakin mo yung makakilala pala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, walang imposible sa buhay ng tao babad sa prayer. So, tinuruan ko po kayo ngayon. Tinuruan tayo ngayon. According sa experience ko ngayon, na panalamin sa prayer, pag-restore, hinahagi ko na po agad sa inyo kasi alam ko nararamdaman nyo rin yan. Amen? Alam ko nararamdaman nyo rin ang panalamin sa prayer. Kaya hindi tayo nagiging effective. Ano man ang gawin natin, hindi nananalo, nabibigo. Dahil ang nawala sa atin. Feeling natin okay tayo, pero ang totoo, hindi na. Amen po ba? Amen. Kung gusto natin magtagumpay ang lahat, pag nakaramdam ng stress, takbo agad sa lugar na kung saan makakapanalangin ka. Amen po ba? Yun dapat. Kaya takbo agad sa lugar. Punta agad sa lugar na kung saan ikaw lang ang Panginoon. At doon ay magbabad. Panalangin. Huwag kang magbabad sa kwarto mo, magkulong dyan. Baka hindi ka din makapanalangin, magkulong ka lang dyan. Doon sa hindi komportable lugar. Alam na, nakwento ko na sa inyo yung Koreano kinikwento ni Pastor Ariel. Hindi komportable yun, yun mo. Plastic lang ang dala-dala, nagigelo, nag-uulan ng snow. Tapos sa akin sa mundo, hindi ka naman makatulog doon. Hindi ka naman makaluhod doon. So nakatayo sa hilo, alam mo na pag-snow, baon-baon lang paabo doon sa icing, sa yellow. Nandoon yung mga tao. Nakapanlong lang ng babae pa yun, sabi niya, babae pa yun, nakapanlong lang ng plastic, umuulan ng snow, nandun siya para mag-pray. So, kung sila nga, nagawa nila, naging matagumpay sila. Kaya yung South Korea, pinagpala sila ng Panginoon, dahil yung mga mananampalatay doon, kumitit po sila, ginaya po nila ang ating Panginoon. Ang lifestyle pa. This morning, yun po yung ating isinishare ko po sa inyo, na alam po may experience po natin. Siyempre, pagod po tayo sa ating mga ginagawa sa routine ng ating pamumuhay. Idagdag pa yung isipin. Idagdag pa natin yung isipin natin na bakit ni Pastor kanina yung implementation. Ano yan? Tagalogin na lang natin, ang pagtaasan ng lahat. Pandak na lang ay hindi tumataas. At yung bilihin na yan, bakit hindi na yung bumaba? Mga kapatid. At pag tumaas yan, sinong apektado? Sino apektado? Ay, Pastor Brian, palatay tayo. Hindi, kung sabihin niya, gagamitin din ng demonyo yan para pati prayer mo. Kung kulang ka sa prayer, wala na, dami-dami na. Kaya mga kapatid, panahon na dapat tayo babad sa prayer. Kasi lalo na pag dumating ang panahon na naguhulihan na, yung mga ayaw sa sistema ng Antichrist, huhulihin na, huwag lang ang prayer. O ito ngayon, dito ako magbukas. Nagkwentuhan kami gawon ng mga pastor. Napanood nyo ba yung video na Image of the Beast? Ang kwento po niyan, yung lahat ng mga Kristiyano, yung mga mananampalataya, yung sa pelikula, na-rapture na, kinuha na. Ngayon, naiiwan yung iba. May naiiwan. Sila yung humarap ngayon sa batas ng Antichrist na pag walang tatak, walang bili. Lahat, walang transaksyon. Repeat, ikaw, huhulihin ka. Tapos, pagka hindi mo talaga dapat mapin yung Antichrist, dadamitan ka na ng puti, tapos ikaw ngayon ay isasalang doon sa putulan ng ulo. At yung pagputol pa naman ng ulo, hindi yung normal na sakto-sakto na sasalang na, hindi nakadapa. Ang mangyayari, pahihigain ka, kita mo yung bleed na babaksak. Yung mga ayaw, gusto mong di matatakan, higa ka dyan. Gagapusin ka. Sakto ng linggo dun sa, may pusputon. Pag pinindot ng verdugo yung pusputon, yung kuryente, babagsak yung rig. Isang ganun lang. Putol na yung rig.
Ngayon, nung isinalang yung babae, hindi babad sa prayer. Kaya nga naiwan eh. Sabi nila, pag naiwanan ka daw, hindi babad sa prayer. May pastor din doon. Mayroon din doon pulis na mananampalataya. Mayroon pang bata na evangelize. Saka yung babae. Mayroon pang babae. Ngayon, sinalang na yung babae, rapid siguro niya. Sabi niya, nung isinalang na po sa doon, nakita niya yung blade, nakita niya yung blade, sumigaw siya. At sabi niya, I want the mark! I want the mark! Ibig sabihin, gusto ko nang magpatatak! Gusto ko nang magpatatak! O, makinig kayo mabuti. Anong sabi ng babae? Gusto niya na? Nagbago na yung kanya. Gusto niya na magpatatak. Ay, kaso na lumindol. Nung lumindol, nabiyak yung pundasyon ng gelatin. Yung gelatin na ano, yung pupunta ng ulo. Yung ilalim na biyak. Ngayon, nagtakbuhan yung pati yung ganito, nagtakbuhan sila dahil lumindol na eh. Sa paglindol na yun, biglang na yung kuryente na naalog, bumagsak na yung blade. Putol yung ulo ng babae. O ito ang tanong. May naunawan ba kayo sa sinasabi ko? O, ito ang tanong. Ligtas ba yung babae o hindi? Hindi. O yun, kayo nagsabi. Hindi. Bakit hindi? O sabi ng pastor na bisita namin, ligtas yung pastor. Napugutan eh. Hindi naman natatakan. Sabi ng tatay ko, hindi, kasi pastor, nag-decide siyang magpagtak eh. I-deny niya si Kristo eh. Kahit pa napugutan siya. O kaya, wag niya na yung pagtalunan niya. Ang mahalaga yung mensahe nun. Anong mensahe nun? Kung hindi babad sa prayer, bibigay talaga. Samantalang yung pulis, habang nakapila, naklalakad, alam niyang malapit na siya dun sa pilahan, sa pugutan. Pag napugutan na kasi, kukunin yung ulo, itatapon na yung katawan. Biro lang kayo sa sala. Sabi ng pulis, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father. Nag-memory verse, nag-recite siya ng mga talata. Habang nagsasalita siya ng talata ng salita ng Diyos, kinasabihan siya ng pulis, sarap ang bibig mo. Tapalan mo ang bibig mo. Sabi niya, shout your mouth. Sabi niya, hindi, habang pipilat, palapit at palapit, sige niya ang recite niya ng Word of God. Diba? Yan yung ginawa ng mga dating manamit. Kaya mga kapatid, sa huling araw, pag hindi tayo babad sa presence ni Lord, sa salita niya at sa kanyang panalangin, baka hindi tayo magtagumpay. Samantalang ang sabi po ng talata sa Matthew 24, sabi niya, ang manatiling tapat hanggang sa wakas, ang siyang paliligtas. Never tayo maging tapat kung doon sa prayer pa lang na minudulin ng Panginoon, hindi tayo maging tapat. So magtapat tayo sa Lord sa prayer. Amen po ba? Kung paano na-experience kong panalangin sa prayer, alam kong na-experience nyo rin yan. Sinungaling ang hindi. Amen? So, ibig sabihin, something tayo lang doon. Pero meron tayong model. Ang modelo natin si Jesus para magtagumpay. At para magtagumpay, kung hindi ka dyan makapanalangin sa bahay mong yan, layasan mo muna yan saglit, punta ka sa lugar na kung saan malungkot. Masaya yata sa bahay mo eh. Masaya matulog. Di ba masaya matulog? Oh, sarap. Kaya po, bumili pa kami ng duyan. Ang sarap talaga matulog-tulog. Diba? Kaya parang kasama ko pa nga, ganito, tumawag ko sa kanya, nasa doon, oh, sarap ng buhay mo, paduyan-duyan ka lang dyan eh. Parang sakit ng paduyan-duyan, parang wala akong ginagawa. Pakiramdam ko, parang sinasabot ako na wala akong ginagawa. O sabi ko, ikaw, anong ginagawa niya? Pag-unod ka lang yata din eh. Gumaganti pa. Pero kung mabalik sa prayer, kung ka sa malungkot na lugar, hindi mo maiisip yun, hindi ka magre-react. Amen. Kasi sa prayer, papatayin doon ang sarili mo at ang mabubuhay doon, yung nature ni Lord. Yung nature ni Lord, anong nature ni Lord? Yung victorious life na kay Kristo. Amen po ba? Tino mo si Lord. Ang gagayahin natin kay Lord, ganito, naglingkod tayo, meron tayong mga ginawa. Praise the Lord, amen. O di, pagkatapos yan, saan punta? Punta ka muna sa lugar na kung saan, para manatili yung stamina ng iyong spiritual stamina na kung saan manatili kang malakas. Kasi minsan nagpapasalamat tayo, nagtagumpay tayo kayo nag-present worship ng anniversary. Okay, tagumpay. Pagkatapos nun, wala na. Dapat pala nung pagkatapos noon, punta mo na ako sa lugar ng panalangin at mananalangin at magpapasalamat sa Diyos. At para maghugot ng bago kasi may nalumabas sa akin eh. May lumabas po sa inyo. Ano yun? Yung anointing. Napansin niyo ba si Lord? Alam niya yun na may lumalabas.
Mahigit, matindi. Babad ako sa prayer, may isang patutuo nun, gamitin mo yung Gideon. Kasi nila bumawa pa ito, prayer ito eh. Nung babad ako sa prayer mountain, lagi ako doon sa mundo. Kung hindi sa prayer mountain, kung saan nandito sa base camp, minsan akit doon sa hilahan ng, hilahan ng ano? Pero makakit lang yung hilahan na yung paliparan para lang, pagdating mo sa tuktok, pag-upo, sabay, mananalangin. Mananalangin lang ng isang oras, higit isang oras. Pagkatapos, bababa na. Bakit ako doon mag-isa? Minsan nakabike pa ako. Magbabike, alam mo, bisikita ako. Akit doon. Akit lang doon, mananalangin. Minsan, galing ng Iloilo ko, bago dating dito. Balik dyan ng trabaho. Pumunta ng Baliti. Kasagsagang puno talagang, alam mo, yung prayer life puno talagang gano'n. Dumating. May problema, namimilipit ko siya sa sakit. Tayo problema mo. Nahihirapan mo siya sa ihawak-hawak niya yung tagiliran niya, yung ganito niya, puso niya. Sa bato. Sabi ko, higa ka nga dyan. Sabi ko, panalangin tayo. Eh siyempre, mga panahon na yun, lamig din siya kay Lord eh. Nag-pray kami, hinawakan ko yung kanyang puso. Declare namin, Lord. Nararamdaman ko, doon sa mga daliri, manuno ng daliri ko, may lumalabas na parang kuryente. Paglapat sa tiyan niya, nararamdaman ko may lumalabas. Pag sabi ko na, in the name of Jesus, i-declare, Lord, na gumaling. Pagkatapos ang prayer na yan, bumamon yan. Kasi, iisa. Doon sa loob ng CR, meron na akong narinig na salitang, alam mo, malakas sa puso yan. Meron na akong narinig na salitang, praise God. O, narinig ko, praise God. Sabi ko, may nangyaring mala. Alam niyo pa nung pag-ihi niya, lumabas po yung gamais na bato. Palapakan natin ng Panginoon. Yun siya. Naalala ko yun. So sa prayer, pagbabad sa prayer, mayroong epekto. Kaya, pagkatapos mayroong lumabas na, masaya ako. Ano nangyari? Next day, basta na naman ako. Akyat na naman ako ng buko. Para manalangin. Yun ang nakalimutan. So yun. Kaya mga kapatid, tayo, para gamitin tayo ng Panginoon, alamin talaga natin ito, buhay na ito. Kasi sa bundok ng Diyos, mayroong mangyayaring pagbabago. Kahit sa aklat ng, sabi niya, tara na sa bundok ni Jacob. Sapagkat doon ay mayroong blessings. Di ba nabasa niyo sa aklat ng awit? Let's go to the mountain of Jacob. And let us pray, say, there is blessing upon him. So mga kapatid, napakalaga ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Practicein po natin ito. Yamang, naliligid po tayo ng mga lugar na malulog. Tingnan nyo. Hindi magtatagal ang lugar natin, hindi na malungkot. Masaya na sa lahat ng bagay. Hindi ka na mga panalangin na yun. Wala nang malungkot na lugar. Wala nang mapupuntahan malungkot. Ulitin ko, ang lugar na ng panalanginan ay malungkot. Kaya huwag kayo mag-expect na masaya. Si Jesus sabi niya, lonely place, sabi ko. Alam kung bakit siya nasabi ko ito? Nakakita na ba kayo ng mga tinatayong poste? Ha? Okay, ibig sabihin yan, pag may mga poste na, mayroong kuryente. At pag mayroong kuryente, mayroong mga ganda. At pagkatapos, ilaw naman, may kuryente. Magkakaroon ng magandang kalsada. Tapos magtatayuan ng mga istruktura. Tanong ninyo, malungkot po ba yan? Ha? O, masaya. Tanong, yung prayer life mo dyan, sasaya ba? Ulitin ko, pag nagtayuan na, magandang bahay, yung bahay na Rosin, bumanda, may kuryente na, sasaya na yan. Kasi marami nang ilalagay dyan. Magdalagay ng mga sounds yan. Diba? Sasaya na. At sa sobrang saya yan, baka mga worldly song na ang tutugtog dyan. O, nakikinig niyo ako? Mawawala na yung panahon na, ay, oo nga pala, sobrang saya na ng bahay namin ngayon. Paano na? Kaya mapalad pa rin yung mga bahay na kung saan nasa lugar pa rin ang malungkot, mga kapatid namin.
Pero hindi natin kaya gawin. Pumunta na tayo doon sa mga lugar na kung saan makakapanalangin tayo. Kasi ang lugar natin, masaya na ng masaya. Habang naghihintay tayo sa Panginoon. So good morning po sa lahat. Sa mamaya sa inyong learnings. Kahit may isang learnings lang, ano may tutunan. So ang learnings natin, lahat tayo subject doon sa tinatawag na panalangin sa panalangin. Taas ang kamay, naranasan ko. Aminin mo. Taas ang kamay. Malamig ang ating prayer. So the answer is the key. Anong susi? Anong sagot? Susi. At anong susi yun? Yung modelo natin si Jesus. Si Jesus, pagkatapos magtrabaho, saan siya pumupunta? Pupunta siya ng tumupunta siya sa malungkot na lugar at para manalangin. Yung tao, yung lugar na walang tao. So, let us pray. Tayo sa panalangin. Ama namin, Diyos, salamat po sa pagtuturo. Salamat po sa iyong modelo, Ama. Salamat namin ang iyong life.